Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Panloloob sa isang convenience store sa pool sa CCTV. 7 sa mga sospek arestado. 61 anyos na rider patay sa salpukan ng 2 motorsiklo. 2 iba pa sugatan. Health Authority, pinag-iingat ang publiko sa banta ng super flu. At waterfalls na nasa ilalim ng lupa. Saan kaya yan? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, pinag-iingat ng CHD1 ang publiko sa banta ng super flu. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, bagamat taong 2025 pa noong unang nagkaroon ng kaso ng super flu dito sa bansa, pinag-iingat pa rin ng health authorities ang ating mga kababayan dahil sa patuloy naman na pagdami ng kaso ng super flu dahil sa nararanasang pabago-bagong panahon. Lumiban sa klase ngayong araw ang grade 4 pupil na si Luigi. Ilang araw na raw siyang inuubo at sinisipon. Nilagnat din siya kagabi kaya pinakonsulta siya ng kanyang lola sa health center kaninang umaga. Busipon sa kalagnat. Baka mahawaan pa yung mga kapatid niya kaya inano ko kaagad. Inubo, sinipon at nilagnat din ang 9 na buwang gulang na anak ni Rachel. Nahawa na rin ang isa pa niyang anak na 2 taong gulang. Pareho niyang dinala sa health center ang mga anak para masuri ng doktor at mabigyan ng gamot. Nangangamba si Aling Rachel na baka super flu na ang tumama sa kanyang mga anak. Opo, papacheck up pa lang po. Ngayon lang po. Inubot, sinisipon po sila. Opo, nahihirapan po yung anak kong lalaki, inuubo po. Pero paglilinaw ng Center for Health Development Region 1, wala pang naitatalang kaso ng super flu sa rehiyon. Noong 2025, umabot sa kabuang 12,826 ang influenza-like illnesses. Mas mababa ito ng 7.8% noong 2024 na umabot sa 13,911. Ang super flu ay isa sa variant ng influenza virus na EH3N2. Ito ay tinatawag na seasonal flu kung saan tumataas ang mga kaso ng trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. Kumpara sa ibang variant ng influenza-like illnesses, mas mabilis din ang transmission o hawaan sa super flu. Mas madali pong kumalat yung pag-spread po ng super flu kaysa po doon sa ordinaryong trangkaso. Kaya po ang sinasabi natin sa Department of Health, ugaliin natin na yung mga minimum public health standards ay i-practice natin kasi malaki po ang maitutulong nun sa protection. May mga flu vaccine na ipinamamahagi ang CHD Region 1 pero sa ngayon, prioridad na babakunahan ang mga senior citizen na maituturing na high risk. Ilan sa mga paraan para maiwasan ang super flu ay ang pagpapalakas ng resistensya, pagsusuot ng mask sa mga pampublikong lugar at maging maingat upang hindi mahawaan ng sakit. Chris, dito sa City Health Office ng Dagupan, nasabi naman nila na handa ang kanilang pasilidad na tumanggap ng mga tatamaan ng influenza-like illnesses at ng super flu. Sapat din daw ang supply ng kanilang gamot at bitamina para sa mga pasyente ng seasonal diseases. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Nararanasan naman ng Philippine Red Cross Pangasinan ang kakulangan sa supply ng dugo dahil sa mataas na demand. Narito ang report. Maagang nagtungo sa Dagupan City Blood Center ng Philippine Red Cross si Jomar upang mag-request ng 4 na bags ng dugo. Kailangan daw ito ng kanyang ama na nakatakdang sumailalim sa operasyon. Yung unang bagang kailangan kasi 4 PM opera na ma'am. Meron kasi yung urgent na ma'am. Kailangan mo pa maghanap ng donor tsaka ipa-process pa po. Enero pa lang, marami na raw ang lumalapit sa tanggapan ng Philippine Red Cross Pangasinan Chapter para mag-request ng dugo. Naibibigay pa naman daw ito ngayon ng PRC pero ramdam na raw ang pagbaba ng supply sa kanilang blood bank. Tumataas naman po yung demand or mga nangangailangan po ng dugo sa atin. So tinatapatan po natin sa tulong po ng ating mga blood donation. Unang quarter pa lang daw ng 2025 nang magsimulang tumaas ang demand sa dugo. Karamihan sa mga nangangailangan ng dugo ang mga tinamaan ng dengue, nasangkot sa mga
mga aksidente at mga nasugatan nitong nagdaang holiday season. Kinulang din ng 2,000 blood bags noong nakaraang taon dahil sa mga delayed blood donation activities, bunsod ng sunod-sunod na pagtama ng kalamidad sa probinsya. Na-challenge lang po tayo nung sumabay po yung bagyo. Though we have avenues kung saan po pwedeng mag-donate yung mga clients po natin. Kaya lang, syempre, safety first. Dahil dito, pinaigting pa ng PRC ang kanilang panawagan sa publiko na makiisa sa pagdodonate ng dugo upang dumami ang supply at matapatan ang dami ng demand. Nauna nang nanawagan ang Secretary General ng Philippine Red Cross sa mga blood donor na magkaisa upang mapunan ang pangangailangan sa supply ng dugo. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Pagpapaaproba ng tricycle franchise application sa TODA President, inalmahan ng ilang nais kubuhan ng prangkisa. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Nakatatanggap daw ng reklamo ang Public Order and Safety Office sa Mangaldan, Pangasinan hinggil sa umano'y pagdaan ng aplikasyon sa TODA President ng mga nais kumuha ng prangkisa sa tricycle. Ibig sabihin, kailangan daw munang makita ng TODA President ang aplikasyon bago dalhin sa poso. At kung wala raw bas-bas ang TODA President, ay hindi umano makakakuha ng prangkisa. Opo, ganun talaga ma'am. Kasi yung iba kulurom eh. Kaya ganun yung ginagawa ng mga presidente. Lahat naman ng TODA ganun. Aproban muna nila bago sila makakakuha ng permit. Aminado ang mga opisyal ng bawat TODA na ganito na ang nakasanayan taon-taon sa mga nais mag-apply ng bagong prangkisa. Makumpirma na talagang active yung mga nila, yung license, yung ORCR. Tapos pagkatapos, pag na-approve, ilalagay nila sa LGU. Doon na sila mag-apply ng mga nila, legalization. Aminado rin ang poso na dumadaan muna sa mga opisyal ng TODA ang lahat ng aplikasyon. Pero nilinaw ng poso na walang kapangyarihan ng sinumang opisyal ng TODA na mag-aproba ng aplikasyon. At hindi rin totoo na kailangan ng rekomendasyon ng TODA President upang mabigyan ng prangkisa ang isang aplikante. Pwede naman daw dumiretso ang isang aplikante sa poso. Nagpapatulong lang daw ang poso sa mga opisyal ng TODA pagdating sa verification at validation. Ibig sabihin, poso ang LGU pa rin ang mag-aaproba sa franchise application ng isang aplikante. Verification lang para sa mga TODA dahil sila yung mga nakakakilala. Pero kahit wala sila, dito naman sa opisina namin, tinitingnan namin yung mga nagpaparehistro. Sa ngayon, nasa mahigit 1,500 ang lehitimong pumapasadang tricycle sa bayan. Walang limit sa pag-i-issue ng bagong prangkisa, basta't kompleto sa dokumento. Hakbang ito ng LGU para mabawasan ang bilang ng mga kolormo tricycle sa bayan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Patay ang 61 anyos na rider sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Urdaneta City. Dalawang iba pa ang sugatan. Nakaalerto Sandy Salvacio. Duguan at wala ng malay ang lalaking ito na nakahandusay sa kalsadang bahagi ng Barangay Cabaruan, Urdaneta City, Pangasinan, dakong alas 6 ng gabi noong Linggo. Ang lalaki, idineklarang dead on arrival sa ospital matapos mabagok ang ulo sa kalsada nang sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong ng isa pang motorsiklo. Sugatan din ang dalawang sakay ng isa pang motorsiklo. Patuloy silang ginagamot sa ospital. Siguro po, hindi po nila nakalkula yung mga daan nila, kaya po nag-hit-on collision po sila sa gitna ng kalsada. Walang suot na helmet ang mga rider na mangyari ang aksidente. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North, Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima at iba pang sangkot sa disgrasya. Sa Dagupan City, sugatan ng isang rider ng motorsiklo matapos sumalpok sa pick-up sa bahagi ng Barangay Bunuan, Gasset. Kung si pick-up, pakurba na o paliko na papunta dun sa tirahan niya nang biglang may sumalpok sa kanya sa likurang bahagi ng sasakyan niya na isang motor. Ayon sa pulisya, nakainom ang rider nang mangyari ang aksidente. Nagtamo siya ng mga sugat sa katawan pero nasa maayos na siyang kondisyon. Wala pa silang pahayag ngunit nag-usap na raw ang dalawang sangkot sa aksidente. Na kung sakali tayo ay nakainom o nasa impluwensya na tayo ng alak, huwag na tayong magmaneho ng anumang uri ng sasakyan para makaiwas sa aksidente. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Nakuhanan ng video ang mabilis sa pagresponde ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa near-drowning incident sa dagat na bahagi ng San Juan, La Union noong Linggo. Nasagip ang 16 anyos na babaeng tubong Saragosa, Nueva Ecija.
Napansin daw ng Coast Guard personnel na hirap makabalik sa dalampasigan ng Dalagita dahil sa malalakas na alon. Kaya agad silang nagsagawa ng rescue operation. Isinailalim sa medical assessment ang Dalagita at nakumpirmang nasa maayos ang kanyang kondisyon. Hindi nakita ng sugat o anumang gasgas sa katawan. Maayos siyang naibalik sa kanyang pamilya na naroon nang mangyari ang insidente. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang panloloob sa isang convenience store sa Jaén, Nueva Ecija. Tutukan sa report. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng mga sospek sa loob ng isang convenience store sa Barangay Dampulan, Jaén, Nueva Ecija bandang alas 4:30 ng madaling araw noong linggo. Ilang saglit pa, pinagtulungang buhatin palabas ng mga sospek ang safety vault na naglalaman ng mahigit 80,000 pesos. Isinakay ang vault sa nakaparadang sasakyan sa kamabilis na tumakas ang mga sospek. Bandang alas 6 na ng umaga nang madiskubre ng mga tauhan ng convenience store ang panloloob ng mga sospek. Agad silang nag-report sa pulisya na agad ding nagsagawa ng investigasyon kasabay ng pagtugit sa mga sospek. Nasundan ng otoridad ang mga sospek sa Bulacan at dumaan ng North Luzon Expressway patungo sa kanilang inuupahang apartment sa Novaliches, Quezon City. Walang sinayang na pagkakataon ng mga otoridad at agad na nakipag-ugnayan sa NCRPO at Quezon City Police District. Sa isinagawang operasyon, naaresto ang 7 sa 10 mga sospek. Patuloy na tinutugis ang 3 iba pa. Doon naman doon sa mga operation nila, parang shotgun, shotgun type eh. Kung saan siguro yung or na kanilang nasusurveillance na yun ang kanilang pagmana. Ayon sa isa sa mga naarestong sospek, inarkila lamang ang kanyang sasakyan at ang kanyang driver na isa sa mga nakatakas na sospek. Wala pang pahayag ang iba pang nahuling sospek. Bakit ito? Ito, wala kasalanan itong mga tao. Inihahanda na ang mga kasong isasampa laban sa mga ito. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Grass fire sumiklab sa bahaging Talahiban sa Lawag City, Ilocos Norte. Narito ang report. Nabulabog ang ilang residente malapit sa bypass road sa Lawag City, Ilocos Norte dahil sa biglaang pagsiklab ng grass fire sa isang talahiban doon. Mabilis na kumalat ang apoy pero buti na lang at hindi na umabot sa pastulan ng alagang hayop. Malayo rin ito sa mga kabahayan. Naapula ang sunog matapos ang 1 oras. Kasalukuyan pang inaalam ng otoridad ang sanhi ng grass fire. Sa Baguio City, agarang rumisponde ang Baguio City Fire Station sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Block 4, East Quirino Hill kahapon. Nangyari ang sunog mag-aalas 8 ng gabi. Alas 8:45 ng gabi nang idineklara ng BFP ang fire out. Apektado sa insidente ang isang pamilya pero wala namang naiulat na nasawi o nasugatan. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at ang kabuuang halaga ng pinsala. Nagpaalala ang BFP sa publiko na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga alituntunin sa fire safety upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Clearing operation sa mga ambulant vendors sa Dagupan City pinaigting ng Anti-Littering Task Force. Sundan sa report. Bilang paghihigpit sa dumaraming bilang ng mga ambulant vendors sa Dagupan City, pinaigting pa ng Anti-Littering Task Force ang pagsaway sa mga ito. Karamihan daw sa mga nahuhuli sa clearing operation, mga nakapwesto sa sidewalk. Karamihan din daw sa mga ambulant vendor, mga residente rin ng lungsod. Perwisyo raw ang mga kalat-kalat na tindera sa daan dahil nagdudulot sila ng traffic. Sa gabi po kasi sila nagtitinda. So pagdating ng umaga, medyo matagal-tagal silang umalis. Kaya dapat
inaagahan namin ang pagkiklearing. Pinapayagan ng otoridad ang mga ambulant vendor na magbenta sa bahagi ng E.D. Fernandez mula alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga sa kasunod na araw. Pero hindi raw ito sinusunod ng karamihan. Maglalaan din daw ng oras sa mga ambulant vendor na gustong pumwesto sa Galvan Street simula sa susunod na linggo. Gayunman, ang mga maaari lang pumwesto rito ay ang mga may ID mula sa Dagupan Market Division. January 15 po, babaklasin natin ng Baratillo po. Sa January 16, so siguro baka isi-zero vendors muna natin para malinisan lahat yung dating sidewalk. Pagkatapos, saka paplanuhin kung paano babalik yung mga vendors. Po, mas maganda ka para hindi ka mababawal-bawalan. Kaya hindi kayo maiipit. Umabot daw sa mahigit 300 ambulant vendors ang nasisita at pinapaalis mula sa Central Business District kada araw. Tiniyak ng task force na patuloy silang magsasagawa ng clearing operation kontra sa mga pasaway na ambulant vendor. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, nagsimula ng itayo ang mga baratilyo sa Mangaldan, Pangasinan para sa nalalapit na kapistahan sa bayan. Ang detalye sa report. Mula sa Dinalupihan, Bataan, ang malaking truck na ito na punong-puno ng mga panindang ibibenta sa Baratilyo sa Mangaldan, Pangasinan. Pagdating ng truck kaninang umaga, agad ibinaba ang mga produkto upang mai-display sa kanilang stall. Sinimulan na rin itayo ang mga tent na gagamitin sa Baratilyo. Anumang oras ay pwede nang pumuesto ang mga negosyante. Ang mga dating nakapuesto sa gilid ng kalsada ay bibigyan lang daw ng hanggang ilang araw para makalipat sa ibang pwesto at mabigyan ng pagkakataon ng mga stall owner na makapagbenta sa Baratilyo. Parang binigyan po kami ng araw po na parang hanggang 15 lang po kami dito. Tapos lilipat na po kami sa Central School po. Kasabay ng pagsisimula ng Baratilyo sa bayan, ang pagpatupad ng bagong traffic scheme sa Rizal Avenue. Magsisilbing entry point ng mga pumapasadang tricycle ang bahagi ng Rizal Avenue, partikular sa harap ng munisipyo. Dadaan sa Arellano Street ang mga tricycle mula sa northbound lane, habang dadaan naman sa Biagtan Street ang manggagaling sa southbound lane. Ito yung adjustment namin sa rerouting plan. Nang sa ganon medyo mapagaan natin ng konti yung Rizal Avenue o Central Business District. Hindi rin papayagan ang pag-extend ng mga pwesto sa Baratilyo. Ang Baratilyo ay bahagi ng selebrasyon ng Pindang Festival na gaganapin sa Marso. Mayroon pong guhit na itinalaga dyan at yun nga ay hindi na ho sila lalampas para doon dahil din sa mga naglalakad ng mga kababayan natin. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. House-to-house na pagbabakuna ang ginagawa ng City Veterinary Office ng San Carlos City, Pangasinan. Ito ang bagong approach ng City Vet upang masigurong mababakunahan ng libreng anti-rabies ang mga alagang hayop, mapaaso man yan o pusa. Bukod sa nabibigyan ng proteksyon ng mga alaga, proteksyon din ito sa tao, lalo na sa mga pet owner. Kaninang umaga, sinuyod ng mga otoridad ang mga kabahayan sa Barangay Paluspos, kung saan umaabot sa mahigit 200 na aso at pusa ang naturukan ng anti-rabies. Ginagawa po ito sa lahat ng barangay sa San Carlos City. So every schedule po namin ng may 2 barangay 3 times a week. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga kapuso, may bago ng low pressure area na minomonitor ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,100 kilometers east-southeast ng southeastern Mindanao. Posible itong pumasok sa PAR sa loob ng araw na ito. Nananatili ang tsansa nitong maging bagyo at sakaling matuloy ay tatawagin itong Bagyong Ada. Ayon sa Pag-asa, posible itong dumikit o tumama sa Caraga o Eastern Visayas sa mga susunod na araw. Pwede pang magkaroon ng pagbabago, kaya patuloy na umantabay sa updates. Bukod sa LPA, patuloy din ang pag-iral ng amihan, easterlies at shear line. Sa datos sa Metro Weather,
may tsansa ng ulan sa Cagayan, Isabela, Cordillera at ilang bahagi ng Central Luzon. May malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon kaya posible pa rin ang baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Dalawang umano'y tulak ng iligal na droga timbog sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa Nueva Ecija at Ilocos Norte. Tutukan sa report. Arestado ang 34 anyos na lalaki matapos mahulihan ng halos kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa bypass operation ng otoridad sa barangay Pinagpanaan, Talavera, Nueva Ecija hapon noong Huwebes. Bukod sa illegal na droga, nakuhanan pa ng illegal na baril at mga bala ang sospek. Nabawi rin sa sospek ang ginamit na marked money sa operasyon. Sa kabuuan, nasa 64 gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa sospek. Mahaharap ang sospek sa kaukulang kaso. Wala pa siyang pahayag. Timbog sa drug bypass operation ng PNP ang 44 anyos na lalaki sa Lawag City, Ilocos Norte. Nakuha sa sospek ang mahigit 7 gramo ng hinihinalang shabu. Matagal na raw siyang minamadmanan ng otoridad bago isinagawa ang operasyon. Nahaharap sa kaukulang kaso ang sospek. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan siya ng pahayag. CJ Torida, 1 North Central Luzon. May bagong insidente ng harassment ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, nangyari ang pangaharang ng barko ng China Coast Guard at ng Navy vessel ng People's Liberation Army sa ilang mangingisdang Pinoy bandang tanghali kahapon. 16 nautical miles daw yan mula sa Bajo de Masinloc. Umiwas na ang bangka ng mga Pinoy pero sinundan pa rin daw sila ng China. Dumating ang PCG kalaunan at pinasakay sa kanilang barko ang kapitan ng bangka. Binigyan din siya ng tulong medikal. Makalipas ang ilang oras ay nakapangisda pa rin sa lugar ang mga Pinoy. Sinusubukan pang kunin ang pahayag dito ng Chinese Embassy. Mahigit 200 tricycle balik na sa dating paradahan matapos buksan ang Jovellanos Street sa Dagupan City. Narito ang report. January 2025 nang simulan na pataasan ng Jovellanos Street sa Dagupan City. Dahil sa proyekto, inilipat sa iba't ibang lugar ang paradahan ng mahigit 200 na miyembro ng Jovellanos Toda. Matapos ang halos isang taon, bumalik na sa dati ang kanilang paradahan. Dati nung sarado pa po yun is kalat-kalat po sila at isa rin na nagkukos ng traffic doon sa may looban ng Zamora po. Ikinatuwa ito ng mga miyembro ng TODA. Sana raw, lumakas na muli ang kanilang arawang kita. Hindi na rin sila iikot sa mga alternatibong ruta dahil binuksan na rin ang Jovellanos Street. Kasi yung mga pasahero sanay dito kasi. Labas kagad, hindi ka na iikot. Ikinatuwa rin ng mga pasahero ang pagbabalik ng Jovellanos Toda sa dati nilang paradahan. Pahirapan daw kasi ang pagsakay noong nakaraang taon dahil kalat-kalat o walang maayos sa paradahan ng mga ito. Nandito na sila. Bilis-bilis. Pag pumunta ka, nandito na sila. Kaya makakasakay na agad? Oo, makakasakay na. Malaking bagay raw sa mga tricycle driver at mga pasahero ang pagpapataas sa kalsada. Sana raw, tuluyan na silang makakaiwas sa baha na problema sa mga nagdaang taon. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Muling umaapaw sa tuktok ng Kilauea Volcano sa Hawaii ang ibinubuga nitong lava. Ayon sa US Geological Survey nitong Sabado, nagsimula ang lava flow na umabot hanggang 6 na metro. Mula December 2024, madalas nang pumutok ang nasabing bulkan. Walang apektado ng pagputok ng bulkan dahil nasa bahagi pa ng crater nito ang lava. Pinagmomonitor sa sitwasyon ang Hawaii Volcanoes National Park na katabi ng bulkan, pati na ang Hawaii County Civil Defense Agency. Isa sa world's most active volcanoes, ang Kilauea Volcano. Atin namang tuklasin ang Mount Kagwa at ang bagong diskubring waterfalls na nasa ilalim ng lupa sa probinsya ng Cagayan. Silipin sa report. Bagong taon, bagong panimulang travel adventure ang hatid namin sa inyo mga kapuso. This 2026, simulan natin sa dulong bahagi ng Northern Luzon. Tara at mamasyal sa Cagayan kasama ang barkada. Swak ang Mount Kagwa sa Gonzaga para sa unang travel trip this year.
Mala-heavy ng feels at datingan ng ambience ng lugar. May panoramic views ng luntiang kabundukan na tanaw ang Philippine Sea. Pero nagbabaga rin ang hatid dahil dito matatagpuan ang isang active stratovolcano. Mula sa tuktok ng bundok, tanaw sa baba ang fume rolls and volcanic activity. Kilala ang lugar bilang Mountain of Fire o Bantay Ti Apoy sa local dialect ng mga Ilocano. For nature and trekking adventure mga kapuso, idagdag nyo na sa listahan nyo ang Mount Kagwa sa inyong travel destination. Isang subterranean waterfalls naman ang bagong diskubre sa puso ng kagubatan ng Barangay Sicalaw, Lasam, Cagayan. Ito ang Nagtapwakan Falls. Binansagan ito ng mga explorer na the Falls of the Underworld. Kakailanganin kasi ang isang tali upang marating ang falls na ito, papunta sa ilalim ng lupa. May lalim itong 15 meters mula sa ibabaw ng lupa. At mayroong isang yungib na masikip ang bunganga kung saan bumubulusok ang tubig nito patungo sa loob ng kuweba. Ayon sa kwento ng mga residente ng Sicalaw, isang aita ang nakadiskubre sa talon noong dekada 80. May dalawa itong bahagi, ang isang surface waterfall at isang subterranean waterfalls. Pwede kang maligo sa surface waterfall dahil mayroon itong plunge pool. Ito ang bahagi ng talon na nakikita mo. Samantalang kailangan mo naman ng lubid upang marating ang ikalawang bahagi o yung subterranean falls na nasa ilalim ng lupa. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.